Good day everyone, I am Resi Domingo. Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kapatid, mga suki? Pagpapatuloy po natin yung ating lesson tungkol sa The Council of Balaam, Part 2 na po tayo. The Council of Balaam, Part 2. Last week ay napag-usapan natin sa Part 1 yung istorya ni Balaam recorded in Numbers chapter 22. In-emphasize ko doon yung verse 22 na ang Diyos ay nagalit kay Balaam. Ang sabi, and God's anger was kindled because he went. Samantalang pinayagan naman niya. Okay? Doon sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1, sana ay mapanood nyo para lalo nyo maunawaan yung ating pag-aaral dito sa part 2. Dito sa part 2 ay pag-uusapan pa natin iba pang kaganapan na nangyari tungkol kay Balaam, yun sa mga sumunod pang mga chapters. Basahin natin yung Book of Numbers chapter 31 verse 16. Dito nakasulat, dito ko kinuha yung ating title na The Council of Balaam. Behold, this caused the children of Israel through the counsel of Balaam to commit trespass against the Lord in the matter of Peor. And there was a plague among the congregation of the Lord. Maraming pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan, mga kamag-anak na walang sawa na sumusubaybay, nanonood, nagre-react, nag-heart, nag-like ng aking mga videos. Itong The Council of Balaam ay tinatawag ding Doctrine of Balaam, na kung saan ito ang dahilan kung bakit nagkasala ang bayang Israel na sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan at magkasala ng pangalo niya ng fornication. Kung nabasa nyo na yung Book of Numbers chapter 23 and 24, ito ay mga prophecy na sinabi ni Balaam patungkol sa bayang Israel at also patungkol din sa Panginoon Jesucristo. Na dito makikita mo na si Balaam talagang propeta ng Diyos. At nakausap niya ang Diyos hindi lang isang beses. Ang tanong bakit nagkaganon si Balaam? From the prophet of God, naging false prophet. Si Balaam is the son of Beor na recorded sa Numbers chapter 22 verse 5 na nabanggit ko na rin sa part 1. Meron pang ibang verses na puro ito ang sinasabi. Pero may ibang kapangalan si Balaam na anak nasa lahi ni Manase. Okay? Sino ba yung Beor na tatay niya? Ito ay father's name of a Edomitish king. Recorded in Genesis chapter 36 verse 32. Si Balaam ay nakagawa ng mabibigat na kasalanan hindi dahil sa Edomite siya. Dahil yon ang sabi ng Bible sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Dahil ang tao makasalanan. Okay? Kasi merong idea na merong lahi daw na masasama. Okay? In general, lahat ng tao ay masama, nagkakasala. Nung sinugo ng Panginoong Jesucristo ang church para magpahayag sa buong mundo. At sinabi niyan, mix na yung lahi ng bayang Israel. Okay? Meron na rin dong half Jew, half Greek, di ba? Merong half Jew, half Romans na mga mananampalataya. At sa panahon natin ngayon, lalo na tayo, kung ang idea natin yung mga Hudyo lang yung may karapatang mag-share ng Bible, kawawa naman tayo mga Pilipino. Kaya hindi ganon na ang Panginoong Diyos nagsusugo ng kahit na anong lahi para maipahayag ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Ang tanong uli bakit ba, ano ba ang dahilan kung bakit naging masamang propeta si Balaam? Kung babalikan natin yung Numbers chapter 22, sinasabi rito sa verse 7, yung unang nagpadala si Balak na mga messengers kay Balaam. Ito ang sabi, and the elders of Moab and the elders of Midian departed with the rewards of divination in their hand, and they came unto Balaam. Ang mga taong ito ay meron silang abilidad ng witchcraft. Nagpa-practice sila ng witchcraft, ng pangkukulam. Yung word na divination, witchcraft yan. Itong phrase na rewards of divination, sa original Hebrew, isang word lang ito. Ang tawag dyan ay gezem or gazam. Okay, kung naalala nyo, sa Arab countries, merong pelikulang di ba? Gazam. Okay, mga nagmamagic, sinasabi Al-Gazam. Ganon.
So, yung magic, okay, related dito sa divination. Ito yung mga taong naka-impluensya kay Balaam, kung kaya siya naging soothsayer. Okay, may verse tayong papakita para dyan. Yung soothsayer, divination din yun. Balikan natin itong Numbers chapter 31 verse 16 na kung kaya nagkasala ang bayang Israel through the counsel of Balaam. Ano ba yung particular na kasalanan kung bakit sila nagkasala sa Diyos at galit na galit ang Diyos sa kanila at sila ay sinalanta ng salot na galing sa Diyos? Ang sabi dito sa Numbers chapter 25 verse 1 to 3, and Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. And they called the people unto the sacrifices of their gods. And the people did eat and bow down to their gods. And Israel joined himself unto Baal Peor, and the angel of the Lord was kindled against Israel. So kung kaya sila ay nasalot, okay? Nagpadala ng salot ang Diyos sa kanila. Basahin ko na rin yung verse 4 and verse 5. Pero tingnan nyo na lang sa Bible. Sana buksan nyo yung Bible nyo. Okay, ang sabi, and the Lord said unto Moses, take all the heads of the people and hang them up before the Lord against the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. Verse 5, and Moses said unto the judges of Israel, slay ye everyone his men that were joined unto Baal Peor. Mahaba pa ito. Pero palagay nyo kaya, hindi kasama dun si Balaam? Kasama si Balaam na namatay dyan. So, dun sa Joshua chapter 13 verse 21 ay inutusan ng Diyos ay Joshua. Nilusob nila yung kingdom of Sihon. Pinatay yung mga Amorites at saka yung Midianites. Okay, Midianites. At doon sa verse 22, Joshua 13:22, ito ang sabi, Balaam also the son of Beor, the soothsayer, did the children of Israel slay with the sword among them that were slain by them. So, dito sinabi ni Joshua, no, that Balaam is a soothsayer na siya ay pinapatay ng Diyos sa bayang Israel. Kasi heinous crime yung kanyang nagawa. Maraming tao yung dinamay niya para makagawa ng whoredom, ng fornication at saka yung pagsamba sa ibang Diyos. Dito sa kasaysayan ni Balaam, maitatanong natin na bakit ang isang alagad ng Diyos o propeta ng Diyos naging isang mangkukulam? Siya ba ay ligtas at nawala yung kaligtasan niya o ito isang apostasy? Yan ay sasagutin sa susunod na bahagi ng ating pag-aaral. Okay? Sa part 3. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, yung part 3 naman yung pag-uusapan natin.